Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Domino effect na naman ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa presyo ng iba pang mga bilihin. Mula Quezon City, may unang balita live, si Bam Alegre. Good morning, Bam. Maris, magandang umaga. Patuloy yung pagtaas ng mga produktong petrolyo ng mga nakaraang linggo at noong Hunyo naman ay tumaas yung toll sa ilang expressway. Ito yung iniinda ng mga biyahero ng gulay dito sa Balintawak Market na posibleng maipasa sa mga customer. Hindi nakabiyahe kahapon si OG Villanueva mula Baliwag, Bulacan para magbagsak ng gulay sa Balintawak Market sa Quezon City. Dati pa naman, araw-araw ang kanyang larga. Pero matapos tumaas ang kada litro ng diesel ng halos 4 na piso, iginarahe muna niya ang sasakyan. Hinintay na lang daw niya magsabay-sabay ang schedule ng delivery. Wala nang natitira sa biyahe namin ngayon. Diesel, magkano itinaas? 50 plus na, mag-60 na. Tapos sa toll gate, ang laki rin tinaas. Hirap na kami mga biyahero. Kailangan, gulay kailangan ng tao. Kaya kahit natalo, bibiyahe na lang. Bukod sa diesel, dumagdag pa raw ang taas singil sa toll sa North Luzon Expressway noong June ng 40 piso. Kung araw-araw ang biyahe tulad ni Jeffrey Bernardo mula Angat, Bulacan, aaray ka raw sa epekto nito. Ramdam na pare-pareho, toll, gasolina. Gulay man tumataas ng konti dahil binabalik lang sa binabawi lang sa diesel. Kaya mga biyaherong tulad ni OG at Jeffrey wala raw magagawa kundi itaas ang presyo ng binabiyahe nilang produkto. Bagay na ramdam naman ang tinderang si Florinda de Guzman. Pansin niya dumadalang ang mga biyahero, kumakaunti ang supply ng mga gulay at higit sa lahat tumataas ang presyo. At dahil namumuhunan, kailangan din naman niyang itaas ang presyo ng mga ito pagdating sa palengke. Halimbawa, ang berdeng sili, 200 pesos na ang kada kilo mula sa dating 150 pesos. Ang pulang sili naman, 200 pesos din kada kilo, pero 80 pesos lang dati. Mga biyahe ngayon nabawasan na. Kasi daw po mahal ang gasolina, kaya medyo tinitipid na nila yung biyahe. Parang pagka sila bumibiyahe, pinagsasabay-sabay na lang nila. Marisa, ayon sa ilan sa mga nakausap natin mga biyahero, yung 2,000 piso nababudget daw nila noon para sa 2 hanggang 3 araw na konsumo. Ngayon daw, yung 1,000 piso bitin na raw para sa isang araw dahil usually 800 pesos one way pa lang daw yan. Halimbawa, mula Baliwag, Bulacan, papunta rito sa Balintawak Market. Ito ang latest mula rito sa Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Naalarma ang ilang senador na malamang pinapadala ang ilan nating kadete sa isang military school sa Beijing, China. Binulgar ito ni Senador Francis Tolentino sa pagdinig sa Senado. Pangamba niya, maaaring pinopondohan daw ng Chinese government ang pagpapaaral doon ng mga kadeteng Pilipino. Ngayon lang din daw ito nalaman ni Senador Jigo Estrada na chairperson ng Committee on National Defense and Security. Ayon naman kay Senador Raffy Tulfo, tila sampal ito sa Pilipinas sa gitna ng anyay pambubuli ng China sa bansa. Aminado si Defense Undersecretary Ireneo Espino na narinig na raw niya ang tungkol sa umano'y pagpapadala ng ilan nating kadete sa isang military school sa Beijing pero magtatanong daw muna sila tungkol dito. Sisikapin naman naming makuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Humihirit ng taas presyo ang ilang manufacturer para sa 43 produkto. Ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang dyan ang gatas, noodles at dilatang karne. 10 centavos hanggang 7 pesos ang hinihiling na taas presyo sa food products. 1 peso and 50 centavos hanggang 9 pesos and 75 centavos naman para sa non-food products. Pinag-aaralan pa ng DTI kung papayagan ang adjustment sa presyo. Mahigpit namang minomonitor ng DTI ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa mga nagdaang bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa isang ospital sa Macabebe, Pampanga na dulot ng mga nakaraang bagyo. Mula sa lobby hanggang sa ward at emergency room, lagpas isang talampakan ng baha sa Domingo B. Flores District Hospital. Hindi lang ambulansya kundi pati mga bangka ginagamit ng panghatid sa mga pasyente. Lagpas tuhod kasi ang baha mula sa gate hanggang sa main entrance. Tiniyak naman ng provincial government na hindi makokompromiso ang kaligtasan ng mahigit 100 empleyado at mga pasyente ng ospital. Ito na ating showbiz chika, Shai. After 16 years, umalis na si Sunny ng South Korean girl group na Girls' Generation sa kanyang agency na SM Entertainment. Sa IG post, shinare ng lead vocalist ang isang heartfelt message. Pinasalamatan niya ang SM Entertainment,
family at co-members. Malaki rin daw ang kanyang appreciation sa suporta ng kanilang fans. Sabi rin ni Sunny, sinusubukan niyang makita ang sarili niya sa Anyay new environment from a different perspective. Sa official statement ng SM Entertainment, nagpasalamat din sila sa naging partnership nila sa OG Korean Idol. Kailangan na raw gumawa ng mga bagong hakbang sa gitna ng volatile geopolitics. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nabanggit siya ng Pangulo sa courtesy call sa kanya ni U.S. Senator Tammy Duckworth kahapon. Ang geopolitics ay ang politika sa likod ng pagsusulong ng interes ng isa o ilang bansa para sa kontrol ng teritoryo o lugar gamit ang impluensya at kapangyarihan. Ay sa Pangulo, Pilipinas ang may pinakakomplikadong geopolitics ngayon. Bilang magkakaalyadong bansa, kailangan pa raw palalimin ng Pilipinas at Amerika ang ugnayan para tugunan ng pabago-bagong geopolitics sa Asia-Pacific region. Napag-usapan din ng Pangulo at ni Duckworth ang problema sa kakulangan sa mga nurse sa Pilipinas. Ayon kay Duckworth, pinag-aaralan ng pagpapadala ng mga estudyante mula sa Amerika para mag-aral sa mga nursing school dito sa bansa. Nakipag-ugnayan na rin daw siya sa US Embassy sa Pilipinas para sa mga hakbang na layong tugunan ang shortage sa nursing programs at residency slots sa Amerika. Kinikilala raw kasi roon ng talino, pagiging fluent sa Ingles at kalidad ng serbisyo ng mga Pilipinong nurse. Ipinanawagan ang pag-boycott sa China matapos bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Narito po ang aking unang balita. Sa videong ito mula sa China Coast Guard o CCG, kita ang barko ng China na nampubomba ng tubig noong August 5. Ang mas maliit na sasakyang pandagat, isa sa mga Philippine vessel na maghahatid dapat ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa CCG, warning o babala lang ang ginagawa nila sa mga Pilipino. Pero sa videong ito na ibinahagi ng tanggapan ni Senate President Mig Zubiri, kitang-kitang tinatamaan ng tubig ang mga Pilipino. Ganito rin ang makikita sa mga videong inilabas ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na naglagak na sila ng seryosong demarche o isang formal na paghahayag ng posisyon o kaya ay protesta ng gobyerno ng China laban sa aksyon ng Pilipinas. Ang pahayag ng China, ilang beses na umanong ipinangako ng Pilipinas na tatanggalin sa ayungin ng BRP Sierra Madre, pero sa halip ay nire-repair at pinatitibay pa ito. Parang figment ito of their imagination. Kasi sila lang nakakaalam and then sinasabi nila, kailan? We will never enter into agreement that will lead to the abandonment of our sovereign rights and jurisdiction over Ayungin Shoal. Kasunod naman ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard, muling nabuhay ang pagtalakay sa panukalang mandatory military service. Military service that would be obligatory for able-bodied citizens, Mr. Chairman. So this should be totally pursued to its conclusion. Sa Constitution din po sinasabi doon na malinaw ng ating mga tao, mga citizen natin. Kailangan sa kahit anong oras ay handa na ipagtanggol ang ating bansa. May nanawagan ding i-boycott ang China kasunod na insidente. Ayon kay Zubiri, pwedeng magsimula ito sa pag-blacklist sa mga Chinese company na gumagawa ng government projects sa bansa. Sa halip, ibigay na lang daw ito sa mga bansa na pareho ang pananaw sa Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nitong budget hearing, babanggitin ko yan sa lahat ng mga ahensya na meron pong infrastructure projects and programs, ay talagang aapela ako sa kanila. Dapat din daw simulan na rin ng mga Pilipino na i-boycott ang mga produktong galing China tulad ng ginawa ng ibang bansa sa rehiyon. Pero ayon sa isang ekonomista, mahirap gawin ang product boycott. China ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas noong 2022, batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Not so easy because as you said, many countries need imports from China. So kung tayo lang, walang I don't think it will have an effect. It will work if there are other countries that will join us, like the US. If the US joins us, then that will be a big dent on the trade ng China.
Sa kabila ng nangyaring insidente, nananatili raw mataas ang moral ng ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Lalo't alam nilang patuloy na lumalaban ang ating bansa para maprotektahan ang kanilang kapakanan at ating soberanya. Ayon sa AFP, target nilang ituloy ang resupply mission sa loob ng 2 linggo. Kalahati lang po kasi yung na-unload na supply. So kulang po yun. I'm not sure but we need to resupply them within the next 2 weeks. But we will see how we are going to do it dahil sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Sumiklab ang sunog sa isang mall sa Antipolo kaninang madaling araw. May unang balita, live, si James Agustin. James? Good morning. Inimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection kung ilang establishmento yung naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang mall. Dito po yan sa Marcos Highway sa Antipolo. Pasado alas 4:30 ng umaga na makatanggap ng tawag ang BFP, Antipolo kaugnay sa insidente. Ilang minuto lang ay itinaas ang unang alarma. Nasa 3 fire truck ang unang rumisponde sa lugar. Kwento ng isang saksi, nagulat na lang siya nang makaamoy na parang may nasusunog na goma. May mga usok na raw siyang nakita na nagmumula sa ground floor ng mall. Ayon sa management ng SM City Masinag, nagsimula ang sunog sa isang establishmento sa lower ground level. Inaalam pa raw nila kung ilang establishmento ang naapektuhan. Sinubukan pa raw ng mga security guard na apulayin ng apoy pero hindi kinaya, kaya tumawag na sila ng tulong sa BFP. 5:20 AM na dineklara ang fire under control hanggang tuluyan itong naapula alas 6 ng umaga. Samantala, nasa loob pa ng compound ng mall tulad na nakikita nyo yung mga responding fire truck habang nagpapatuloy yung investigasyon ng mga taga Bureau of Fire Protection. Naghihintay pa po tayo ng karagdagang detalye mula sa BFP at ayon naman doon sa management itong mall ay normal yung operasyon nila ngayon mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Yan ang unang balita mula rito sa Antipolo. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. O ito, good news naman. Para sa inyo mga Army, the long wait is over. Sa September 8 na po ang release ng first solo album ni BTS superstar V. Ang title niyan, Layover. Oh yes! May laman yan na 5 tracks plus may bonus track pa. Wow! May music video rin kasama. Ang 5 kanta sa album, ang Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing at For Us. Borahe, your bias, Miss MSM. Tapos na ang isinagawang road reblocking at pag-aspalto ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Busway mula Balintawak hanggang Buendia. May unang balita, si James Agustin. Pinatutuyo na lang ang bahagi ng EDSA Busway northbound sa area ng Muñoz kung saan may isinagawang pag-aaspalto ng DPWH. Kaya kaninang madaling araw, ang ilang bus ay hindi pa rin ito madaanan. Ayon sa MMDA, tapos na ang lahat ng road repair sa iba't ibang bahagi ng busway. Kaya inaasahan na tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga bus ngayong araw. Sinimula ng road reblocking at pag-aasparto ng Biyernes ng gabi sa mahigit 15 areas mula Balintawak hanggang Buendia. Sa southbound lane naman ng busway ay balik sa normal na ang biyahe ng mga bus. Ikinatuwa ng mga driver na naisaayos na ang mga lubak sa kalsada. Oo nga naman sir, kasi hindi natatraffic na hanggang wala namang gaano traffic. Maganda ng takbuhan, hindi na malubak. Mas pabor sa inyo? Pabor naman sa bus, saka sa sakay na rin. Ito rin ang reaksyon ng mga pasahero na naipit daw talaga sa heavy gut traffic nitong weekend. Medyo naging naman siya, komportable na yung biyahe, mabilis na. Tuloy-tuloy na. Mas mabilis po ngayon, kumpara po ng mga nakaraan. Parang mas traffic po sa kabila, kumpara sa bus lane po ngayon. Ang pagkukumpuni ay paghahanda rin daw sa FIBA World Cup hosting ng bansa na gaganapin sa katapusan ng Agosto hanggang Setyembre. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Bukod sa epekto sa kapaligiran, naapektuhan na rin daw ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa mga reclamation project sa Manila Bay. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, hirap na raw ang mga mangingisda rito sa Parañaque sa pakaunti ng pakaunting huli nila. Ang itinuturo nila na pangunahing nakakaapekto sa dami ng isda rito ay ang tuloy-tuloy na reclamation project sa Manila Bay. Dati, bangka-bangka ang bilangan sa mga nahuhuling isda ni na Joey. Ngayon, banye-banyera na lang.
Ganyan na raw kahina ang pangingisda sa Manila Bay, kaya hirap din ang kanilang hanap buhay. Ang itinuturo nilang malaking dahilan, ang reclamation project sa Manila Bay. Malaki ang kawalan mula nung nag-reclaim na po sila dyan. Kasi yung katubigan po na napakalapad noon, malalim. Ngayon, lupa na. Buhangin na po. Ito lang taon na ito, napansin din nila ang pagdami ng mga barko ng mga Chinese na nagsasagawa ng reclamation. Talagang bulabog sila kumbaga sa pangingisda namin. Yung pabalik-balik po sila. Magdamag yun, halos 40 na barko na malalaki. Kinumpirma ng Philippine Reclamation Authority na may reclamation projects ngayon sa Manila Bay na isinasagawa ng Chinese construction firms. Kabilang dito ang planong gawing entertainment and gaming tourism spot ang lugar. Dahil daw rito, marami na raw sa mga kasamahan ni Fernando ang tumigil na sa pangingisda. Kaya yung ibang nagtatayo dyan ng hanap buhay, hindi na nagtayo. Tumigil na lang. Kasi nga pinagbawal doon sa bandang Cavite. Siya nga raw, wala na sa 1/4 ng dating huli ang naiuuwi. Sabi ng porter na si William, halos araw-araw daw dumadaong dito ang mga manggagawa sa reclamation projects. Minsan, sumasama rin daw siya sa pangingisda. Hindi naman daw sila itinataboy. Pero, hindi rin daw maikakaila ang epekto ng reclamation sa kanilang pangingisda. Mga Chinese, nagpapal sila ng pagkain naman siya rito. Tapos yung mga bangka, pag napunta rin, pinapalis gawa ng baka tamaan ng kanilang pangukay. Yun lang naman. Nakakabalan, gawa rin yung mga panghuli ng isda. Nabubulabog ng gawan, kanilang pangukay. Panawagan ng mga mangingisda rito, mabantayan ng husto ang reclamation projects na nakakabulabog sa mga isda na kanilang hanap buhay. Kung hindi nila sana ni-reclaim yung katubigan, kasi kaming bilang isang mangingisda, talagang malaya kaming kumbaga makapangisda dyan. Di katulad yan, kung tatambakan na yan dyan, saan kami pupunta? Iga na una nang sinabi ng DENR na bagamat nakatutulong sa ekonomiya itong reclamation projects, dapat pa rin pag-aralan yung epekto nito sa kapaligiran. Kaya kaugnay niyan, nagsasagawa na sila ng cumulative impact assessment. Ito ang unang balita sa Parañaque. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.